Mga binibini, isang malaking karangalan na narito si Madam Gu. Dito sa aming organisasyon, sigurado akong alam ninyong lahat ang layunin ng gagawin nating seleksyon. Ang maging mga produkto ng ina at bata ng pamilya Gu bilang global spokesperson. Ito na ang pinakaaasam na pagkakataon ninyong magtagumpay. Ilapag mo. Bilugan ang balakang, malapad ang buto sa balakang, at ang balat ay mas makinis pa sa malambot na tokwa. Hindi ko akalaing, dito sa inyong model agency, ay may ganito palang klaseng talento. Parang ginawa talaga ang katawan niya para sa pagbubuntis. May pag-asa ng madugtungan ang pamilya ng Gu family. Spokesperson? Mabuti naman. Hangal, mabuti na lang at nalaman ko na. Nahihirapang magkaroon ng anak ang Gu family, kaya sadyang naghahanap sila ng babaeng may malusog na matris. Para sa unang round, pisikal na katayuan lang ang titingnan. Sa ikalawang round, titignan ang medical reports. Kailangang walang anumang dumi sa pagkatao nyo. At ngayon, i-anunsyo ko na ang resulta ng unang seleksyon. Sana ay mapili ako nang magkaroon ako ng pera para maipaayos ang himlayan ng aking mga magulang. Ang posisyon ng pagiging asawa ni Gu family ay para sa akin lang. Para sa unang pwesto, Su Ruan Ruan. Sa ikalawang pwesto, Lin Mani. Salamat po sa inyo. At sa mga guro, gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Isang probinsya nang galing sa bukid? Bakit siya? Ako lang ang may karapatang magdala ng tagapagmana ni Gu family. Siya nga pala, manisabihin mo, yung prompting si Suruan Ruan, hindi naman siguro talaga siya mapipili bilang kinatawan ng pamilya Gu, di ba? Siya? Deserve niya ba? Ang babaeng magdadalang tao para kay President Gu? Ako lang dapat. Pero siya ang may pinakamataas na marka sa physical exam. Ano naman ngayon? Para masiguro na walang magiging aberya? Itinaya ko na ang lahat ng ipon ko. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Nung kinuhaan siya ng dugo para sa check-up, nakuha ko ang dugo ni Suruan Ruan. At nagpunta pa ako sa malayong lugar ng Miaojiang para lang lagyan siya ng sumpang lason. Dahil dito, hindi lang siya aksidenteng magbubuntis, magdadala rin siya ng bata. Mula sa pinakamababa at pinakaabang lalaki. Kapag ang sumpang ito ay kumapit sa kahit sinong lalaki, si Suruan Ruan ay agad na magbubuntis sa anak nito. Tama. Basta mapapabuntis lang si Suruan Ruan sa anak ng isang pulubi. Sa paraang iyan, sa ikalawang round ng check-up niya, siguradong bagsak na siya. Inaanunsyo ko na para sa seleksyong ito, ang huling nanalo ay si Lin Mani. Ano? Hindi ba dapat ako yun? Suruan Ruan. May gana ka pang magtanong. Nagdadalang tao ka na, alam mo ba yun? Buntis ka, alam mo ba? Napakabata mo pa. Pero wala kang respeto sa sarili mo. Gayong noong una ay hangang-hanga pa ako sa iyo. Buntis? Pero hindi pa man ako nakakahawak ng lalaki. Paanong mangyayari iyon? Siguradong hindi iyan totoo. Huwag ka nang magsinungaling. Ang gusto ng pamilya Gu ay ang endorser na may malinis na imahe at maayos na pagkatao. Sa ganyang ugali mo, balak mo pa talagang katawanin ang pamilya Gu? Nananaginip ka ng gising. Hindi. Hindi ito maaari. Siguradong niloloko lang nila ako. Buntis nga talaga ako. Kahit na hindi ko alam kung paano ito nangyari, gayunpaman, ikaw ang tanging kamag-anak ko sa mundong ito. Magsisikap si Mommy para mapalaki ka ng maayos. Bakit hindi mo ito matanggap? Nakahanap na ako ng para sa iyo. Siya ang babaeng may pinakamataas na marka sa kalusugan. Personal kong tiningnan ang lola. Siguradong napakabihira ang ganitong kondisyon para magbuntis. Basta siya ay... Lola. Siya ay isang totoong tao, hindi isang kasangkapan para magkaanak. Sa tingin niyo po ba, magiging patas ito para sa kanya? Pero nasa kamay nating mga Gu family ang pinagmumulan ng enerhiya sa Europa at Asia at ang mga lupain at minahan sa buong mundo. Ang imperyong ito ay nangangailangan ng tagapagmana upang maipagpatuloy at mapangalagaan ito. Hindi dapat maputol sa iyo ang ating pamilyang Gu family. Aasikasuhin ko po ito. Huwag na po kayong mag-alala. Sige na po. Salamat. Sino kaya ito? Hindi ba ito ang sikat na modelo sa klase? Si Suruan Ruan?
Bakit? Bumagsak ka na pala sa pagmamodelo ng pangpamilya habang malaki ang tiyan mo? Gusto mo sigurong umakyat sa posisyon sa pamilya, Gu? Wala kang karapatang pakialaman ako. Umalis ka. Ako ang susunod na asawa ng tagapagmana ng pamilya, Gu. Ang buong gusaling ito ay magiging akin din sa huli. Sa tingin mo wala akong karapatan? Makinig ka sa akin. Itigil mo na ang kahibangan mo habang maaga pa. Pinapayuhan kitang makinig sa akin. Bago pa mahuli ang lahat, huwag mo nang ituloy yan. Hinto! Bakit? Takot ka ba na malaman ng mga tao rito? Na may dala kang bata sa sinapupunan mo? Huwag mong gamitin ang madumi mong puso para humusga ng ibang tao. Sino ang tumama sa akin? May lakas ka pa ng loob na sabihing madumi ako? Walang hiya ka? Tigil, bitiwan mo ako. Wala kang kahihiyan. Masyado kang mayabang. Tingnan natin kung uulit ka pa. Nabaliw ka na ba? Bitiwan mo ako. Tigil sabi. Brother Cheng Yuan, nandyan ka na pala. Brother Cheng Yuan, tulungan mo po ako. Ang babaeng ito na walang hiya, itinulak niya ako. Muntik na mapatid ang bukong-bukong ko. Sino ka ba? Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot? Natawagin ako sa pangalan ko? Siya ba talaga ang pinakamayamang si Gu Cheng Yuan? Mas gwapo pala siya sa personal kaysa sa telebisyon. Brother Cheng Yuan, ako po ito, ang mula sa Xingyao Model Training Agency, ang kumuha ng unang pwesto sa Patimpalak. Sa taglay kong katangian, siguradong mabibigyan ko kayo ng... Ikaw lang pala yan. Opo, ako nga, 6 na buwan na akong naghihintay sa inyo. Kailan po ba natin? Ang sinasabi mong pagpili ng endorser para sa pamilya Gu na ginagamit bilang front para sa inyong mga maruming transaksyon ay matagal ko nang kinansela. Kinansela na po? Umalis ka na dito. Sa oras na makita pa kitang pabalik-balik dito at ginugulo ang mga empleyado ko, sisiguraduhin kong wala nang kukuha sa iyo sa buong industriya. President Gu, nagkakamali po kayo? Kanina po kasi talaga ay... Lumayas ka na. Mag-iingat ka. Pasensya na po, President Gu. Salamat po sa inyo. Ayos lang po ako. Sa liit ng pangangatawan mong iyan, at sa lagay mong buntis, nagawa mo pang lumabas para magtrabaho? Wala na ba ang ama ng batang iyan? Nasaan ba siya? Tawagan mo siya. Papunyahin mo siya dito agad para sunduin ka. Ang anak ko ay walang ama. At hindi ko kailangan ng lalaki. Kaya kong buhayin ang sarili ko. Matapang ka ah. Mukhang kawili-wili itong maliit na buntis na ito. Anong klaseng trabaho ba ang ipinunta mo rito? Narito po ako para maghanda ng manok. Manok? Opo. Narito ako para maging manok. Maging manok? Opo. Anong klaseng manok? Iyong ano? Kokowak? Iyong manok na nagkokokowak. Koko. Ak. Ano? Pero, buntis ka? Paano mo magagawa yan? Bakit naman hindi magagawa ng buntis yan? Huwag mo akong minamaliit. Napaka-profesional ko. Kahit sa kilos, ekspresyon, o tibay, wala kang maipipintas sa akin. Mukhang proud ka pa. Siyempre naman, matagal na akong nagsasanay para dito. Tigil na. Anong klase bang kumpanya ito? Bakit tayo gumagawa ng ganitong uri ng gawain? Siyasatin ito ng maigi. Ayusin niyo ng mabuti ang ganitong pag-uugali sa pamilya Gu. Sir, President Gu, bakit po? Sa mga produktong pang-ina at bata nyo, hindi ba kailangan nyo ng modelong buntis? Modelo? Opo, iyong costume na si Siu, hindi ba ang cute? Iyon pala ang tinutukoy niya. Akala ko kasi, Suruan-ruan na walang hiya ka? Nalusutan mo ang pamunuan ng eskwelahan para lumapit ng direkta kay President Gu, hindi ba? Humanda ka sa akin. Tingnan niyo ito! Siya iyon! Hindi ba siya natatakot na magkasakit? Mukhang napakalinis sa panlabas. Pero sinong mag-aakala na sa likod ay napakarumi ng ginagawa niya? Anong ibig nyo sabihin? Breaking news. Ang tinitingalang maganda sa paaralang ito na si Suruan Ruan ay nagkaanak bago pa makasal. Para lang manalo, ipinamigay ang sarili sa mga hurado at sponsor. Napakaraming kalaro sa buhay. Hindi kilala kung sino ang ama ng bata.
Wala na ang kanyang mga magulang, kaya pinalaki lang sa tiyahin niyang sugarol. Nakikita pala niya ito mula noong bata pa siya, kaya pala ganyan siya kapariwara. Hindi. Kasalanungalingan yan, hindi ganyan ang nangyari. Hindi totoo yan, puro gawa-gawa lang yan. President Gu, may masamang balita. Ang partner natin na Xingyao Modeling Agency ay nasangkot sa isang iskandalo at nagte-trending na ito ngayon. Para sa ating paparating na New Star Project, magkakaroon ito ng malalang negatibong epekto. Siya pala iyon. Sa harap ay kunwari siyang kawawa, pero sa likod ay gumagawa ng ganitong masasamang bagay. Sabihan si Boss Wang na kapag hindi niya naayos ang problemang ito, tatanggalin ng pamilya Gu ang lahat ng pondo para sa kaniyang modeling agency. Opo, Hindi totoo iyan, pawang mga sabi-sabi lang ang mga iyan. Suruan Ruan. Xingyao Modeling Class, formal kitang inaabisuhan, tanggal ka na sa trabaho. Ayusin mo na ang gamit mo at lumayas ka na rito. Gawa-gawa lang ang mga nasa internet. Hindi niyo ako pwedeng tanggalin. Ang tanggalin ng isang taong walang modo na gaya mo ay paraan lang ng pagdidisiplina at paglilinis ng aming kumpanya. Layas. Wala akong kasalanan. Bakit ako lalayas? Sige nga, ipaliwanag mo sa amin kung sino ang ama ng dinadala mo. Magsalita ka. Hindi ka na makaimik, no? Lumayas ka na sa training class namin. Ikaw na malas na babae. Huwag mong dungisan ang aming lugar ng pag-aaral. Tama? Siguradong marami kang nakuha dahil sa pakikipaglaro mo? Ibahagi mo naman para makita naming lahat. Halikayo, tingnan niyo ito. Dito sa aming modeling class, meron palang ganitong kawalang hiyang estudyante. Dahil ayaw niyong maniwala. Itatawag na natin ito sa mga pulis. Gusto mo pang mag-report? Gusto mo bang tuluyang sirain ang pangalan ng Xingyao? Huwag nyo nang itapon. Tiyay. Uncle. Eksakto ang dating nyo. Ialis nyo na siya rito agad. Baka madungisan pa ang lugar na ito. Uncle. Aunt. Tulungan niyo po ako. Isa kang kahiya-hiya, walang kwentang babae ka, pinag-aral kita para maging modelo, para kumita ka ng maraming pera balang araw. Tapos ganito ang matututunan mo? Nakuha mo pang magdalang tao ng hindi kasal at may bata pa na wala namang ama? Ikaw na bata ka, kalat na sa buong internet ang tungkol sa'yo. Sabi nila, para lang makuha ang kampyonato sa kompetisyong ito, ay pumatol ka sa mahigit 100 lalaki. Nakipagrelasyon sa mga hurado, nakipagrelasyon sa mga boss, malaki-laki rin ang nakulimbat mong pera, di ba? Nasaan na ang pera? Ibigay mo sa akin lahat ng iyan ngayon din? Ang kinita ko sa pagtatrabaho habang nag-aaral, ibinigay ko na sa inyong lahat. Wala na talaga akong kahit isang pera. Mga gamit ko sa pag-aaral lang ang laman ng bag na ito. Huwag ka nang magdahilan. Sinong tarantado ang nakabuntis sa iyo? Hingan mo siya ng pera? Hindi ko alam kung sino siya. Walang ama ang anak ko. Nangahas ka pang magsinungaling. Kapag hindi mo pa nilabas ang pera ngayon, at hindi mo itinuro ang lalaking iyon, magdadala ako ng mga tao para sirain ang puntod ng mga magulang mo. Kahit wala na sila, hindi pa rin sila mapayapa at magiging ligaw na kaluluwa sila. Huwag ninyong pakialaman ang mga magulang ko. Kapag sinubukan ninyong saktan ang alaala nila, lalabanan ko kayo ng patayan. Ano bang ginawa kong mali para tratuhin ninyo ako ng ganito? Isa kang taga-probinsya na hamak ang pinagmulan? Isang ulila na wala ng mga magulang? Pilit mong inaagaw ang mga bagay na hindi naman para sa'yo? At sasabihin mong wala kang mali? Dahil sa isang babaeng walang hiya na tulad mo? Nasira ang dangal ng ating ahensya? Nadadamay kaming lahat at nakakahiya ka sa paningin nila. Ano sa tingin nyo? Dapat ba siyang bigyan ng leksyon? Oo. Umalis ka na dito sa aming pagsasanay. Huwag mong dumiha ang aming paaralan. Huwag ka nang magkunwari. Lumayas ka na rito. Lumayas ka! Saktan niyo siya. Papatulan kita. President Gu, ano po ang nangyari sa inyo? Wala ito. Parang namumulikat lang ako. Hindi. Ang pakiramdam na ito ay katulad noong nasa studio. Basura. Lumayas ka sa institusyon namin! Basura, parusahan niyo siya. Sige, saktan niyo pa. President Gu, kayo, ayos lang po ba kayo? Umalis ka na agad? Basura ka? May mukha ka pa talagang itanggi iyan?
Tatakbo ka pa ba? Saan mo balak magpunta? Daganan niyo siya. Tingnan natin kung makakaya niya pang magkunwaring kawawa para manakit. Hindi, wala kayong karapatang gawin ito. Masama ito. President Gu, nalagyan po kayo ng isang mapanganib na sumpa ng nakataling tadhana. Sumpa ng nakataling tadhana, Ang sumpang ito ay itinali ang buhay niyo sa isa pang tao sa sapilitang paraan. Magkarugtong ang inyong tadhana. Kung ano ang nararamdaman ng isa, ay mararamdaman din ng isa. Ano? Anong gagawin natin ngayon? Ito. Huwag. Bitawan niyo ako. May bata sa sinapupunan ko. Mas mabuting mawala ang bata para hindi ka na magkaroon ng pabigat sa paghahanap ng mapapangasawa, baka wala pang makuhang pambayad sa kasal. Pakiusap, nagmamakaawa ako sa inyo. Sa mga sandaling ito, ang may hawak ng mother bug ay nakakaranas ng matinding sakit, kaya pati ikaw ay nahihirapan din. parang hindi na ako makahinga sa sakit. Master, tignan mo ito. Ano na ang gagawin natin? Kailangan lang nating mahanap ang may hawak ng mother bug para malunasan ito. President Gu, nitong mga nakaraang araw ba ay madalas na may nararamdaman kang kakaiba na sumasabay ang sakit mo sa nararamdaman ng ibang tao? Tumigil kayo, bitawan niyo ako. Mayroon, may isang babaeng buntis. Siya ay si Su Ruan. Isang buntis? Kung ganoon ay tama nga. Nasa iyo ang child bug, habang nasa sinapupunan naman niya ang mother bug. Ang dinadala niya sa loob ay siguradong sarili mong dugot laman. Konektado ang inyong mga buhay, maging ang sakit na inyong nararamdaman. Ano? Ano ang sinabi mo? Ang ibig mo bang sabihin, magkakaroon na ng apo ang pamilya nating Gu family? Ang babaeng iyon, ang daladala niya, ay tagapagmana ng ating pamilya Gu family. Siguradong sigurado po iyon. Ang insekto ang nagsisilbing gabay, at ang dugo niyo ang katibayan. Ito ang bag ng magkadugtong na buhay, isang napakalakas na ugnayan. President Gu, nahanap na namin. Opo, si Lin Mani ang nagpakalat ng chismis, naninira siya kay Miss Su, kaya tuloy na pagtutulungan na siya ng maraming tao ngayon. Ang magiging anak niyo sa pamilyang Gu family ay ang tanging magpapatuloy ng 18 henerasyon. Ito ang pinakaimportanteng bagay sa mundo. Kahit anong mangyari, dapat itong protektahan. Ihanda ang sasakyan, bilis. Iligtas natin ang asawa ko sa Gu family. Mga kaklase, dahil sa masamang issue sa kanya, kinansela ng pamilya Gu ang pakikipag-ugnayan sa ating institusyon. Ano? Napakahalaga niyan para sa kinabukasan nating lahat. Hindi natin siya pwedeng palampasin na lang. Ngayon, ang tanging paraan para mabawi ito ay kailangan nating pilitin siyang sumulat ng pag-amin, aminin galing sa kanya ang lahat ng gulo, at siya mismo ang gumawa nito. Walang kinalaman ng ating paaralan, at dahil lang ito sa masama niyang ugali, kaya nararapat lang sa kanya ito. Sa ganitong paraan, baka muling pag-isipan ng pamilya Gu ang ating pagiging patas, at muling ituloy ang ating kasunduan. Tama, sumulat ka ng pag-amin. Aminin mong ikaw ang nagkamali, wag mo kaming idamay. May gana ka pang banggain si pamilya Gu? Ang sakit ng tiyan ko. Dinalhin niyo po ako sa ospital. Kapag nakapagtrabaho na ako, ibabalik ko po sa inyo lahat ng gastos. Iligtas niyo po ang bata, pakiusap po. Cheng Yuan, Ang sakit ng tiyan ko, parang nadudurog sa loob. Cheng Yuan, Walang pera? Bakit ka pa namin patitirahin dito kung wala kang pera? Sana pala ay hindi ka na lang namin pinatira. Dapat ay pinabayaan ka na lang na wala doon sa gilid ng kalsada. Isulat mo na ang pag-amin mo. Salot ka sa buhay. Isulat mo na ng mabilis. Tama? naku, Cheng Yuan. Bilisan mo ang pagmamaneho. Tulungan niyo ako. Hindi ako marunong lumangoy. Saklolo. Tulungan niyo kaming hawanin ang daan. Tulungan niyo ako. Binigyan na kita ng pagkakataon. Pero hindi ko akalain na kahit na nagdadalang tao ka, aakitin mo pa rin si President Gu. Napakawalang hiya mo. Walang tao ngayon ang darating para iligtas ka, tapos ka na ngayon. Ngayon, kapag ang gintong apo ko at ang ginto kong apo sa tuhod ay mapahamak, papatagin ko ang lugar na ito. Mukhang ang batang ito ay tiyak na mawawala na. At ano naman? Buti nga sa kanya. Siniwasak niya ang ating kinabukasan,
Kaya ang parusang ito ay kulang pa. Hindi na nga kumikita ng kahit isang sentimo. Nag-uwi pa ng batang kung kanino lang para ipahiya kami, bagay lang iyan sa kanya. Anak ko, patawarin mo si Mama. Tigil. Bilisan nyo at iligtas nyo siya. Kailangang masigurong ligtas ang aking apo sa tuhod. Ano? Bilis, iligtas nyo siya. Kailangang iligtas ang aking magiging apo sa tuhod. Sino ang may gawa nito? Sino ang may gawa nito? Mahusay. Kayong lahat, isa-isang bilangin niyo ang inyong mga sarili. Makinig kayong mabuti sa akin. Siya, Su Ruan, ay nagdadalang tao sa anak ko, ang anak ni Gu Cheng Yuan. Siya ang sa Gu family na kaisa-isang kadugo. Ako, ang dinadala ko ay ang anak ni President Gu. Malinaw naman sa amin. Ngayong araw, kung silang mag-ina dahil sa pangyayaring ito ay magkaroon ng kahit maliit na pinsala, talagang ipapaalam ko sa inyo kung paano magsisi ng husto. Magsisisi kayong isinilang pa sa mundong ito. Madam Gu, huwag kayong magpapaloko sa babaeng iyan. Ang dinadala niya ay malinaw na anak ng isang tagalinis. Paanong magiging kadugo ng Gu family? Itong si Lin Mani, nagkakalat siya ng kasinungalingan laban sa manugang ko. Tanggalin mo siya sa trabaho ngayon din. Ipalista siya ng permanente sa blacklist ng industriyang ito, kalad ka rin siya palabas. Lahat ng iba pang nasasangkot sa pambubuli ay tatanggalin din sa trabaho. Old Madam, huwag po kayong mag-alala. Siguradong maaayos ko po ang lahat. Huwag po, President Gu. Old Madam, kaya ko rin naman po na magbigay ng anak kay President Gu. Boss Wang, ang institusyon nyo ay napakagaling talaga. No. Hinahayaan nyo lang na mabuli ang mga mag-aaral at muntik pa na mawala ang anak ko dahil sa inyo. President Gu, hindi ko rin po alam na hahantong po sa ganitong sitwasyon. President Gu, huwag po kayong mag-alala. Tiyak na aayusin ko na ang lahat. Tungkol po pala sa kooperasyon natin. Tungkol sa kooperasyon natin. Ang kooperasyon sa Pamilya Gu ay nakadepende sa katapatan ng gagawin ninyong pagbabago kapag nagkamali pa kayo ng kahit kaunti. Opo. Huminahon po kayo, President Gu. Siguradong parurusahan po namin ang dapat parusahan at aayusin po namin ang lahat. Saka, ibabalik namin ang Su Ruan ay mali po. Ibabalik namin ang school record ni Madam Gu. Sisiguraduhin naming magiging kontento po kayo. Nako, kaya naman pala, nabuntis ang pamangkin ko at ikaw pala ang ama? Dapat kang magbayad, hindi pwede ang kulang sa $1,000,000. Tama, totoo yan. Magbayad ka. Huwag po. Huwag kayong magpauto sa pangingikil nila. Ang $1,000,000 na ito ay kabayaran para putulin ang relasyon nyo kay Miss Su, maliwanag ba? Kapag nagpakita pa kayo muli sa kanya, kaming mga nasa grupong Gu ay tinitiyak na pagsisihan ninyo ang lahat. Aba, akalain mo yon? Medyo galante pala kayo, kung alam lang namin. Dapat pala nilakihan pa namin ang hiningi namin. Sugurin sila. Huwag nating sayangin ang $1,000,000 na gagastusin para sa pagpapagamot niyo. Anong gagawin nyo? Ito ay Ito ang vice card ko, walang limitasyon ito. Kaya kahit anong gusto mong bilhin mo lang. At may 2 pang dokumento rito. Lahat ng ito ay mga ari-arian para sa iyo. Pati na rin ang 10% ng share sa Pamilya Gu.
Po? Ano po? Huwag na po. Hindi ko na kailangan yan. Ruan, apo. Tingnan mo, ito ang pinili ni Lola para sa iyo na kuwentas na diamante. Pulseras na gawa sa jade, mga alahas na perlas, na babagay sa iyong ganda. Nariyan din ang mga dekalidad na pugad ng ibon, pambihirang ginseng, at ang espesyal na glue ng balat ng asno, pampalakas ito sa iyong katawan. At heto pa, mga damit na pinakaangkop para sa mga buntis. Tingnan mo kung gusto mo ang mga ito. Huwag na po. Mahal na ginang. President Gu, talagang huwag na po. Masyadong mamahalin ang mga ito. Hindi ko po ito matatanggap. Hindi ko po ito kailangan. Mukhang ang ating si Ruan ay hindi gusto ang mga mumurahing bagay na ito. Kunin ang mga iyan at itapon ang lahat. Sabihan ang brand na ayon sa sukat at ganda ng aking paboritong manugang, ay dalhin dito ang lahat ng disenyo mula sa pinakabagong season para malayang makapili si Ruan. Pati na rin ang mga alahas, karaniwan lang ang kalidad ng mga ito, hindi karapat-dapat para sa aking paboritong manugang. Palitan nyo ng mga dekalidad na pink diamond at mga sapphire. Sandali. Huwag mong itapon. Hindi naman sa hindi ko gusto. Pero masyadong mahalaga ang mga ito. Hindi ko maaaring basta na lamang tanggapin ang ganito kamahal na mga bagay. At isa pa. Ruan. Ikaw ang young lady ng aking Gu family, kaya natural lang na nararapat sa iyo ang mamahaling mga gamit. Old Madam, President Gu, salamat po sa pagligtas niyo sa akin, pero talagang hindi po ako isang young lady. Ang batang ito ay isang aksidente lamang, wala pa nga akong nakakasamang lalaki. Nang ganoon, ngunit katakatakang nabuntis ako. Hindi ko rin alam kung paano ito nangyari. Napakabuti niyo po sa akin, at parang hindi ko yata kayang suklian ang lahat ng ito. Dala-dala mo ang anak ko, huwag mong isiping hindi mo kaya. Dahil deserve mo ang lahat ng ito. Tsaka, tungkol sa iyong pagbubuntis, naimbestigahan ko na rin ang lahat. Paano po nangyari ang lahat? Dahil ito kay Linmani, palihim siyang kumuha ng iyong dugo para maghanap sa Miaojiang ng isang napakasamang life-binding Gu. Ang parasite na iyon, ang taong kinagat nito, ay ako, kaya ang dinadala mo ay ang anak ko. Diyos ko, isang insektong parasite ang nakapagpabuntis sa akin. Paano nagkaroon sa mundo ng ganito kagulong bagay? At nangyari pa ito sa akin. President Gu, anong ginagawa mo rito? Nakalimutan kong nandito ka pala. Kung gayon, sa sala na lang ako matutulog. Ha? Bakit nakalak ang pinto? President Gu, anong ginagawa mo rito? Nakalimutan kong nandito ka. Kung ganoon, sa sala na lang ako matutulog. Teka, bakit nakalak ang pinto? Lola. Gawa niyo ito, di ba? Buksan niyo ang pinto. Nagdadalang tao si Ruan ngayon. Hindi pwede. Nako, ikaw na bata ka. Anong iniisip mo? Sa tingin mo ba ay wala akong isip na lola? Pwede po bang buksan niyo muna ang pinto? Mahina ang katawan ni Ruan, at dahil sa tindi ng gulat niya kanina, paano kung managinip siya ng masama mamaya, magutom, o mauhaw, o kaya naman ay sumama ang pakiramdam? Anong gagawin natin? Hindi pwedeng walang mag-aalaga sa kanya. Makinig ka sa lola mo, ngayong gabi ay manatili ka lang sa loob at samahan mo si Ruan. Utos ito. Narinig mo ba ako? Lola, hindi ito tama. Pwede naman po nating iutos iyon sa katulong. Maipagkukumpara mo ba ang katulong sa iyo? Ikaw ang ama ng bata. Kung hindi ikaw ang sasama, sino? Maikukumpara ba ang mga katulong sa iyo? Ikaw ang tunay na tatay ng bata. Kung hindi ikaw ang sasama, sino ang sasama sa kanya? Huwag nating gambalain si Ruan. Natutulog siya kasama ang apo ko.
President Gu. Tutulungan na kita. Kapag hindi mo pinunasan ang buhok mo, sasakit ang ulo mo. Sa kalagayan mo ngayon, hindi ka pwedeng magkasakit. Ito ang unang pagkakataon na may tao na nagpakita ng ganitong pag-aalaga sa akin. Ayos na ito. Siya, tila hindi komportable. Ikot ng ikot siya sa higaan. Para sa akin kaya niya ginagawa ang... President Gu, ikaw ba ay tulog na? Hindi pa. Naistorbo ba kita? Hindi. Hindi po. Masyado bang matigas ang sahig? Hindi ba komportable ang tulog mo? Maayos naman. Okay naman ako. Yung. Ano kaya kung dito ka na lang matulog sa kama? Malaki naman ang kamang ito. Magkabilang panig na lang tayo matulog mamaya. Naku po, ano ba itong pinagsasabi ko? Niyaya ko talaga ang isang lalaki sa kama ko. Sige. Bakit? May masakit ba rito? Opo, Gumaan ba ang pakiramdam mo rito? mas maayos na po. Suruan-ruan. Ano bang ginagawa mo? Bakit mo hinahayaan si President Gu na maging massage therapist mo? President Gu, ang totoo niyan. Gucheng Yuan, Suruan Ruan, matapos ninyo akong apihin ng husto, walang sino man sa inyo ang magiging masaya. Ngayong oras na ito, ibinuhos ko na ang lahat ng ari-arian ko, makuha lang ang bagong sumpang ito. Hump, mabuti na lang at si Elder Master Gu ay narito pa. Sa pagkakataong ito, tatalunin ko na kayong lahat. Hello? Tiyuhin po ba ito ni Suruan Ruan? May gusto sana akong ipagkayari sa inyo. Kung magtutulungan tayo, sisiguraduhin kong kikita kayo ng malaki. Gucheng Yuan? Suruan Ruan? Pati na rin ang matandang babaeng iyon. Maghanda kayo. Ang mga bagay na para sa akin, isa-isa ko iyong babawiin sa inyo. Ang aking munting prinsipe, tayo, ay malapit nang makauwi. Young Master, ang almusal po ng Young Madam ay handa na. Itatanong ko lang po sana kung ihahatid ba ito sa kwarto o sa silid kainan siya kakain. Ihatid mo na rito. Wag na po. Wag na. Bababa na lang po ako para kumain. Hep. Kailangan mong magpahinga. Humiga ka lang at huwag kang gagalaw. Ihatid niyo rito. Kain po kayo ng mabuti, Young Madam. Ruan-ruan, mukhang maayos ang hitsura mo ngayon na. Kumain ka pa ng marami para lumakas ang iyong katawan. Salamat po, Old Madam. Nakakahiya po sa inyo. Sige na, kumain ka na. Baka lumamig pa iyan. Sino nga ba ang nagsabi na dahil nagdadalang tao ay hindi na pwede? Hi. Sige na, sige na. Hindi ko nakukulitin pa si Ruan-ruan. Sasama ako kay Cheng Yuan sa opisina dahil may aayusin kaming mga bagay. Magpahinga ka ng mabuti rito sa bahay
Huwag kang kung saan-saan pupunta. Sabihan mo ang mayordomo kung may kailangan ka, o kaya naman ay tawagan mo ako. Opo, naiintindihan ko. Mag-iingat po kayo sa daan. Sige, alis na kami. Wow, tingnan mo naman ang lugar na ito. Talagang napaka-enggrande. Aba, tingnan mo ang lugar na ito. Talagang napaka-enggrande. Anong ginagawa niyo rito? Hindi kayo welcome dito. Pinalaki ka namin. Hindi iyon madali. Ngayon, na mayaman ka na, panahon na. Para magbayad ka sa amin. Bibili ng bahay ang kapatid mo para sa kasal niya? Kulang pa kami ng malaking halaga. Ang mga utang mo sa amin, hindi ba dapat mo nang bayaran? Nagtrabaho ako ng husto sa bahay niyo ng maraming taon. At palagi kong ginagamit ang perang pinagtrabahuhan ko para buhayin ang sarili ko. Kailan ako nagkaroon ng utang sa inyo? Walang hiya ka. Kung hindi ka namin pinatira sa amin, matagal ka na sanang wala. Ang buhay mo, kami ang nagbigay niyan. Napakawalang utang na loob mo. Napakayaman ni Gu family? Bigyan mo lang kami ng kaunti, malaking halaga na iyon para sa amin? Bakit napakamakasarili mo? Kayo ang makasarili. Ang pera ni Gu family ay kay Gu family. Wala akong karapatang pakialaman iyon. At isa pa, hindi ako kukuha ng pag-aari ng iba. Para lang punan ang inyong kasakiman. Sina President Gu at Old Madam ay napakabuti sa akin. Hindi na ako maaaring magbigay pa ng gulo sa kanila. Ikaw na bata ka? Paano mo nagagawang magsalita ng ganyan? Tayo ang pamilya rito? Bakit sa ibang tao ka kumakampi? Ano bang balak mo? Oo nga. Huwag mo sanang hayaan na dahil sa ibang tao ay masaktan ang iyong pamilya. Oo nga. Huwag mong piliin ang ibang tao at saktan ang kalooban ng sarili mong pamilya. Pinapayuhan ko kayo. Lumayo kayo sa ilang tao. Huwag kayong magpatu sa kanya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Anong ibig mong sabihing nagpapauto? Ang tawag dito ay pagtutulungan. Kung hindi dahil sa dinala kong lunas? Matatamasa mo ba ang ganitong karangyaan sa buhay? Sa madaling salita, ang taong dapat mong pagtanawan ng utang na loob ay ako. Utang na loob? Lin Manny, nasaan ang hiya mo? Sinira mo ang dangal ko, halos mapatalsik ako sa eskwelahan, at muntik pa kaming mawala ng bata. Kaya ang sinasabi mong utang na loob ay talagang hinding-hindi ko malilimutan. Ikaw. Tama ang sinasabi ng pamilya mo? Isa ka ngang walang utang na loob. Butler, paalisin sila. Opo, madam. Sandali. Anong ginagawa niyo? Tignan ko lang kung sinong mga has na humawak sa akin. Ang dinadala ko sa sinapupunan ko ay ang pinaka-importante para kay Gu family. Kapag may nangyaring masama sa kanya, kahit 10 buhay pa niyo ay hindi sasapat bilang pambayad. Ang nasa sinapupunan mo, paanong magiging anak iyan ni Gu family? Maingat na tao si President Gu, hindi siya papayag na mahulog sa patibong mo sa ikalawang pagkakataon. Walang silbi si President Gu. Ako, kailanman ay hindi magkakagusto sa lalaking iyon na walang kuwenta. Ang dinadala ko ay kay Elder Master Gu na di hamak na mas mataas kaysa sa dinadala mo. Elder Master Gu? Kalahating taon nang walang malay si Lolo, paanong mangyayari iyon? Ang dinadala ko ay anak ni Elder Master Gu. Mas mataas pa ang respeto dito ng 2 antas kaysa sa anak mo. Kay Elder Master Gu? Higit 6 na buwan nang hindi nagigising si Lolo, paanong mangyayari iyon? Suruan-ruan, nakalimutan mo na ba? Kaya kong gumamit ng kulam para makuha mo si Gu Chengyuan at mabuntis ka sa kaniyang anak. Akala mo ba ay hindi ko rin magagawang gawin iyon sa matandang iyon? Talagang nawawala ka na sa katinuan, pati ang may sakit na lolo ay hindi mo pinalampas. Sa paggawa mo ng mga ganitong kasamaan, hindi ka ba natatakot na makarma ka? Karma? Ikaw ang dapat na makarma. Ang lahat ng ito, dapat ay sa akin talaga. Ikaw ang nagnakaw ng lahat ng meron ako. Mabilis din akong mabuntis. Kaya bakit kailangan ang isang gaya mo na prom na mula sa probinsya ay magpasarap sa ganito kayaman na buhay? Bakit? Ang taga-probinsya ba ay dapat nang maliitin at dapat nang api-apihin? Maayos akong nagtatrabaho. Pero ikaw, ang gumamit ng maduming paraan para saktan ako, kaya nangyari ang lahat ng ito. Hindi ka na nga nagsisisi. Dinadagdagan mo pa ang kasamaan mo? Wala ka na talagang pag-asa. Gusto ko lang kunin ang mga bagay na para sa akin, ang makuha ang nararapat na pagkatao at katayuan ko. Ano ba ang mali doon?
Kapag napalitan ko na ang matandang babaeng iyon at maging makapangyarihang ginang ng Gu family, ikaw at ang bata sa sinapupunan mo ay hinding-hindi titingalain kailanman sa harap naming mag-ina. Kapag napalitan ko na ang matandang babaeng iyon at naging bagong matriarka ng Gu family, ikaw at ang bata sa sinapupunan mo, kahit sa aming mag-ina ay hindi kayo karapat-dapat lumapit. Narinig mo ba? Bata ka, si Binibining Lin lang ang tunay na magiging amo ng Gu family. Makinig ka sa akin. Ibigay mo na sa amin ang perang galing sa Gu family, ibalik mo lahat sa amin, bilang paggalang sa akin, at sa tiyuhin mo. Dahil kung hindi, kakampi kami kay Binibining Lin para pagtulungang parusahan ang isang walang utang na loob na tulad mo. Tama, si Binibining Lin ang aming magiging sandigan. Pinapayuhan kitang sumunod ng maayos at ilabas ang pera. Sinabi ko na sa inyo, wala akong pera. Talaga bang itataboy niyo ako sa dulo? Bago kayo masiyahan. Huwag kang masyadong mayabang. Kung ayaw mong ilabas ang pera, sumama ka na lang sa amin pabalik. Ang tiyahin mo ay nakahanap na ng mapapangasawa mo. Si Boss Lee na taga-kabilang baryo, 60 taong gulang pa lang siya. Walang suwerte ang dalawa niyang unang asawa, wala na sila, pero hindi kanya pandidirihan kahit na isa kang hamak na babaeng nabuntis na. 6 na po? Nawala ang 2 asawa? Para niyo na akong itinutulak sa kapahamakan. Basta't sumunod ka lang at alisin ang sagabal na batang yan, pagkatapos ay maayos kang magpakasal para pagsilbihan siya at makuha ang pera para sa kasal ng walang kulang na kahit magkano, ang mga nagawa mong hindi paggalang sa amin noon ay maaari ko ng pagbigyan at kalimutan na. Layas, lahat kayo lumayas dito. Huwag niyo nang pag-isipang sakta ng anak ko. Maliban na lang kung mawawala muna ako. Layas, kayong lahat lumayas kayo dito. Huwag niyo nang tangkaing makuha ang anak ko. Hinding-hindi niyo ako mapipilit. Binigyan ka na ng mukha pero hindi ka marunong makinig. Iniisip mo ba na magugustuhan ka ni Gu family? Nagkukunwari lang silang mabuti sa iyo dahil sa matagal na nilang pangarap na magkaroon ng apo. Pagkatapos mong manganak, ang mga tusong tao na iyan ay itatapon ka rin sa huli. Hindi ko hahayaang pagsalitaan mo sila ng ganyan. Habang si Gu family ay hindi pa nagsasawa sa iyo, kumuha ka na ng mapapakinabangan mo. Tingnan mo nga, ang pamilya mo ay nakakaintindi ng sitwasyon, pero ikaw ang nagmamatigas pa rin, dyan sa dinadala mo. Ano bang mangyayari kapag nanganak ka? Apo lang naman iyan ang anak ko. Balang araw sa bahay na ito, ay wala siyang magiging pwesto. Kaysa mahirapan siya sa ganitong paraan, ay mas mabuti pang, ngayon pa lang ay alisin na ang bata. Nananaginip ka ng gising. Huwag niyo nang tangkaing saktan ang anak ko. Ikaw dapat ang paalisin dito. Ikaw! Makinig ka muna sa payo ni Tie. Habang si Boss Lee ay gusto ka pa ring makasama, alisin mo na ang batang iyan at magpakasal ka na sa kanya. Tingnan mo, si Boss Lee ay napakabait na tao na hindi nandidiri sa iyo kahit na may masamang nangyari sa nakaraan mo. May mukha ka pang maging mapili sa pagkakataong ito? Dahil napakabait niya, bakit hindi ikaw ang magpakasal sa kaniya? Tamang-tama lang ang edad niyo. Hindi ba mas mabuting ikaw ang magpakasal sa kaniya? Ikaw, hindi ka magpapakasal sa inayos para sa iyo? Maghintay ka na lang na ang Gu family ay tapusin ka? Sina President Gu at Old Madam ay mabubuting tao. Hinding-hindi sila magiging gaya ng sinasabi ninyo. Basta mabait si President Gu sa bata. Kung anuman ang gawin niya sa akin, ay ayos lang. Sa totoo lang, aasa ka lang naman kay Gu Chengyuan. Habang buhay kang magbabantay sa mood ng lalaki? Iba ako. Ang ama nitong dinadala ko sa sinapupunan ko, mukhang hindi na magtatagal. Kapag wala na siya, ang anak ko ang magiging unang tagapagmana ng Gu family. Sa panahong iyon, lahat ng gusto ko ay makukuha ko. Kukuha ako ng maraming modelong lalaki para pagsilbihan ako araw-araw. Ang buhay na iyon ay 100 beses na mas higit sa buhay mo. Ginamit mo ang anak mo bilang kasangkapan. Hindi mo karapat-dapat maging isang ina. Sinuwerte lang siya na nagagamit ko siya. Kapag isinilang na siya, tiyak na magpapasalamat siya sa langit na binigyan siya ng isang matalinong ina na gaya ko. Dahil sa oras na isilang siya, ay magkakaroon siya ng napakalaking kayamanan. Suruan-ruan, walang silbi ang pagkainggit mo kay Binibining Lin? Walang kuwenta yan. Si Binibining Lin kasi ay praktikal na tao. Hindi gaya mong napakahangal. Wala kang kaalam-alam sa paraan ng pagkapera. Karapat-dapat ka lang maging mahirap. Suruan-ruan, kahit mainggit ka pa kay Binibining Lin, wala ring iyong silbi. Si Binibining Lin ay isang matalinong tao. Hindi gaya mong napakahangal. Wala kang utak pagdating sa pera. Karapat-dapat ka lang maghirap. Tama na.
Huwag ka nang makipag-usap sa taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob at sayang lang ang laway mo. Dala-dala ko ang mahalagang tagapagmana. Napaka-importante nito, kaya hindi pwedeng ako mismo ang kikilos. Ano ang balak ninyong gawin? Kayong dalawa, huwag na kayong tumanga diyan. Bilisan niyo at alisin ang bata na sagabal sa sinapupunan niya. Tapusin niyo na yan. Kundi, ang perang ipinangako ko sa inyo ay huwag niyo nang asahan. Kapag hindi nawala ang bata, wala ni isang kusing na makukuha kayo. Matagal ko na talagang kinaiinisan ang walang kwentang babaeng ito, nakakairita siya. Haharang ka pa sa pera ko, ikaw ay sa araw na ito ay dapat mawalan ng bata. Huwag kayong maniwala sa kanya. Hindi niya kayo babayaran. Bilisan niyo, kalag ka rin siya palabas. Tara. Alice, Lakad. Hay naku, Ruan. Napakabait mo talagang apo. tara na. Maawa kayo, bitawan niyo ako. Alis na? Lakad. Bitawan niyo ako. Aray, Ay. Diyos ko, ang biglaang sakit na naramdaman mo, maaaring ito na ba ay? Nasa panganib si Ruan. bumalik tayo. Bilisan mo ang pagmamaneho. Kailangang makauwi agad. Wag na. Wag mong pakialaman ang pinagkakakitaan ko. Ang alisin mo ang batang iyan ay para sa ikabubuti mo. Kung itatago mo pa ang malas na yan, anong magandang kahihinatnan mo? Para sa ikabubuti ko? Kahit pa mawala na ako, ni hindi man lang kayo luluha ng kahit isang patak. Anong karapatan ninyong sabihin para ito sa ikabubuti ko? Sumasagot ka pa talaga? Tuturuan kita ng leksyon sa pagsagot sa akin. Ang kulit mo at ayaw mong makinig. Ikaw, napakawalang hiya mong bata ka? Siguradong may malaking gulo sa bahay. Imbestigahan nyo. Tingnan ang lahat ng mga CCTV sa villa. Bilis. Opo. Suhong, masyadong malambot ang kamay mo. Umalis ka riyan. Ako na. Huwag. Tigil. Ang nasa sinapupunan ni Young Mistress ay ang dugo't laman ni Gu family. Kapag may nangyaring masama sa bata, hindi nyo kakayanin ang ganting loob. Kalad ka rin natin siya, palayo. Tumabi ka. Pumunta ka sa gilid. Umalis ka na? Ayaw mong umalis ha? Sige, maghintay ka lang. Humanda ka na. Sa araw na ito, walang sino man ang makapagliligtas sa iyo kung hindi mo aalisin ang bata sa iyong sinapupunan. Ngayon din ay tatapusin ko ang batang yan. Sa araw na ito, walang makakapagligtas sa iyo. Kung hindi mo aalisin ang batang iyan sa sinapupunan mo, ay sisirain ko iyan ngayon din. Huwag. Pakiusap. Tiyay, ang pulseras na iyan ay ang huling alaala ko sa mga magulang ko. Nagmamakaawa ako. Ibalik niyo na po sa akin. Ngayon, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Pwedeng sumunod ka ng maayos at hayaan mo kaming alisin ang batang iyan sa tiyan mo, o pwedeng wasakin ko ito ngayon din para mawala ang lahat ng alaala mo. Pumili ka? Huwag. Huwag niyo pong galawin iyan. Nang mawala ang aking ina, hawak-hawak pa niya iyan. Nang kunin niyo po iyan. Nangako kayo sa akin na iingatan niyo iyan para sa akin. Oo. Nangako nga ako sa'yo. Pero nagpakasal ka na ba? Kung nangako kang papayag na magpakasal kay Boss Lee at aalisin ang batang iyan at ibibigay sa akin ng dote, ibabalik ko iyan sa iyo ngayon din. Nahanap ko na po. Si Linmani pala kasama ang pamilya ni Miss Su ang gumagawa ng gulo. Mukhang yung parusang binigay natin noon ay masyadong malambot pa para sa kanila. May isa pa pong bagay na medyo mahirap ipaliwanag. Nalaman ko na po. Si Linmani kasama ang pamilya ni Miss Su ay nanggugulo. Mukhang ang ibinigay nating leksyon ay kulang pa sa kanila. May isa pa pong bagay, medyo mahirap po itong sabihin. Anong bagay? Bilisan mo at sabihin mo na. Linmani, ang sabi niya, ang batang dinadala niya ay Ang mga alaala ng aking mga magulang, handa kong itaya ang buhay ko para mabawi sila. Pero walang kasalanan ng bata. Handa akong maging alipin niyo habang buhay. Lahat ng kikitain kong pera ay ibibigay ko sa inyo. Pakiusap, pabayaan niyo na ang anak ko. Bakit ko naman kayo pababayaan? Pera ang gusto kong makita ngayon? Akala mo ba, hindi namin kayang wasakin iyan? Suhong, ipakita mo sa kanya kung gaano tayo katapang. Huwag.
Ibitaw niyo po ang gamit ng mga magulang niya. Huwag niyo nang takutin si young mistress. Kapag may nangyaring masama sa kanya, pagbalik ni na Madam Gu at President Gu, tayong lahat na narito ay tapos na. Umalis kayo! Sina Old Lady Gu at Gu Chengyuan, ano ba sila sa tingin nyo? Si Gu Chengyuan sa hinaharap ay apo ko lang. Balang araw ako na ang magiging pinuno ng Gu family bilang isang makapangyarihang old madam. Ang bawat salita ko ay batas. Sinong maglalakas loob na humarang? Pag-upo ko sa pwesto, siya ang una kong parurusahan. Nako po. Ang salita ko ay batas? Sino ang may lakas ng loob na humarang? Kapag ako na ang nasa itaas, siya ang una kong papatawan ng parusa. Pero, Nagmamakaawa ako sa inyo. Huwag niyo namang sirain ang mga gamit ng mga magulang ko. Huwag niyo ring saktan ang anak ko. Kahit ano pang gusto niyo, ibibigay ko ang lahat sa inyo. Kahit katiting na pera ay hindi mo makuha? Bakit naman kita pakakawalan? Sinasabi ko sa iyo, ngayon ay walang makakaligtas sa iyo. Kung ang dinadala mong bata ay mananatili, edi mawawala ang siguradong swerte na mapapunta sa akin. Wala akong mapapala ni isang sentimo. Binigyan kita ng pagkakataon pero tumanggi ka, hindi ba? Sige. Ako ang pipili para sa iyo. Ipapakita ko sa iyo, sa harap mismo ng mga mata mo, na ang mga huling alaala ng mga magulang mo at ang batang iyan ay parehong mawawala. Huwag po. Hinding-hindi ako papayag na hindi mawala ang batang iyan. Huwag. Tigil. Titingnan ko kung sino ang may lakas ng loob na galawin ang babae ni Gu Chengyuan. Lin Money, ang dinadala mong bata ay siguradong hindi sa aming Gu family. Ano ang sinasabi nyo? Lin Money, ang dinadala mong bata ay siguradong hindi kay Gu family. Walang hiya kang matanda ka. Anong ibig mong sabihin? Inggit ka lang sa akin. Dahil kaya kong bigyan ng anak ang matanda, habang ikaw naman ay hindi makabuo. Sa kanya ang anak na dinadala ko. Huwag mo akong linlangin. Hinding-hindi niyo makukuha ang mamanahin ng anak ko. Hemp, napakanguso mo. Yung babaeng taga Miao Jiang na hiningan mo ng tulong, hindi ba niya sinabi sa iyo ang pinakamahalagang bagay? Ang katawan ng matanda ay nasa pinakamahinana nitong punto. Kahit pagamitin mo ang insekto at ipakagat sa kanya ng 100 beses, imposibleng mabuntis ka niya. Iyang masamang balak mo, sa umpisa pa lang, ay wala ng saysay. Lin Money, mabuting pag-isipan mong mabuti dahil sa laking halaga ng perang binayad mo, iyong insektong nakuha mo, sino ba talaga ang kinagat nito? Hindi ako naniniwala. Kayong lahat, nagkakaisa kayong lahat para lokohin ako. Gusto niyo lang akong iwanan sa ere. Sinasabi ko sa inyo, asa pa kayo? Ngayon, walang pwedeng humipo sa akin. Konektado kami ni Master Gu dahil sa kapangyarihan ng mga insekto. Kapag nasaktan ako kahit kaunti, 10 beses na mas matinding sakit ang mararamdaman niya. Ang matanda niyang pangangatawan ay siguradong hindi makakayanan niyon. Ganoon ba? Subukan natin. Ang matanda niyang katawan ay baka hindi nakayanin ang hirap. Oh. Kung ganoon, subukan natin. Walang hiya kang anak. Gusto mo bang ikaw pa mismo ang magpahamak sa lolo mo? Napakahusay mong magbaliktad ng katotohanan. Hanggang sa sandaling ito, nagawa mo pang idamay ang matanda? Mga tao, ang sinungaling at masamang babaeng ito ay paalisin nyo dito kasama ang 2 kasabwat na ito, ay ilabas nyo sila. Huwag nyong dumihin ang lupa ng Gu family. Bruhang matanda, naiinggit ka lang dahil bata pa ako? Dahil kaya ko pang mag-anak. Ayaw mo lang makita na makuha ko ang posisyon sa matandang ginanggu? Ikaw? Aray ko, Aray! Ang tiyan ko? ang sakit ng tiyan ko. Ang tiyan ko? Aray. Masakit din ang mukha ko. Lin Money, ngayon alam mo na kung kanino ang batang ipinubuntis mo. Lin Money, ngayon ay alam mo na kung kanino talaga ang batang dinadala mo. Ang bilis nyo namang mag-isip pareho. Posible bang ang batang nasa loob ng tiyan mo ay sa tito ko? Walang hiya kang matanda ka. Kinagat ako ng insektong iyon, ikaw pala ang may gawa. Sinadya mo ba talaga itong isagawa para ipahiya ako? Dahil gusto mong mabuntis mo ako? Nananaginip ka ba ng gising? Nananaginip ka lang. Sinira mo ang buhay ko. Pagbabayarin kita. Ang dumi ng bunganga mo. Huwag kang mag-imbento ng kwento. Zhang Qiang, masama kang tao. Napakawalang hiya mong matanda. Talaga bang gusto mong ang batang babaeng ito ay mabuntis mo?
Wala ka na bang natitirang kahihiyan? Ah, Wala ka na bang modo? asawa ko. Wala akong ginagawang masama. Ikaw na walang modong matanda, uubusin ko ang pasensya ko sa iyo. Napakasakit. Ang sakit. Itigil niyo ito. Suruan Ruan. Nagsabuhatan ba kayo ng matandang ito para sadyang sirain ang buhay ko? Suruan Ruan? Nakipagsabuhatan ka ba sa matandang ito at nagplano kayo? Para sadyang parusahan ako? Maliwanag na kayo mismo ang umani ng sarili ninyong kasamaan. Ang kasakiman, kaplastikan, at lahat ng inyong masasamang plano ay bumalik lang sa inyo sa huli. Ang lahat ng ito, anong kinalaman yan sa akin? Ikaw ang may gawa nito. Suruan Ruan? Paniguradong ikaw iyon? Ikaw ang malas sa buhay ko na nagpahamak sa akin. Ikaw ang umagaw sa lahat ng sa akin. Pababagsakin kita kasama ko. Tama na. Hindi ba't lahat ng iyong masamang balak ay para lang magdalang tao? Kaya pinagbigyan lang kita at tinulungan kang mahanap ang tao na makakabuntis sa iyo. Ikaw ang may gawa nito? Gu Cheng Yuan, anong ginawa mo? Napakasama mo. May nangyayaring masama. Ang anak ko. Ang anak ko. Hindi. Suruan Ruan. Bakit? Bakit napakaswerte mo? Bakit? Ruan, kahit papano, inalagaan ka rin naman namin? Tama yon, Ruan. Maling tao ang tiyuhin mo, hayop ang turing ko sa sarili ko, pero magkapamilya pa rin tayo at hindi mapuputol ang ating ugnayan. Kahit ano pang mangyari, hindi mawawala ang dugong nananalaytay sa atin. Mula ngayon, magbabago na kami at sisiguraduhin naming na itatrato ka namin ng may buong paggalang. Nagsusumamo ako sa iyo. Nakikiusap ako, kausapin mo si President Gu, ayaw pa naming mawala, ayaw naming mapahamak. Magkapamilya, trinatong alipin niyo ako sa bahay niyo. Nagtrabaho ako habang nag-aaral, pero ang bawat sentimong kinita ko ay kinuha niyo at hindi niyo tinira para sa akin. Inisip ko noon, na sapat na ang ibinigay ko bilang ganti sa pagpapalaki niyo sa akin. Pero anong ginawa niyo? Dahil sa pera, hindi niyo lang sinira ang dangal ko, pati na rin ang kinabukasan ko. At hindi lang minsan na ipinahamak niyo ako sa kapahamakan. Mali ang iniisip mo sa amin. Kasalanan ito lahat ng masamang babaeng si Lin Mani, pinilit niya lang kami. Tinutukan niya kami ng kutsilyo sa leeg namin. Mali ang iniisip niyo sa amin. Kasalanan ito lahat ng walang hiyang Lin Mani, pinilit niya lang kami. May hawak siyang kutsilyo na itinutok mismo sa mga leeg namin. Totoo yon? Ruan kami ang mga tao sa mundo na pinakamamahal ka, paano ka naman namin sasaktan? Kung hindi kami sumunod sa kanya, itutumba niya kaming lahat. Tama. Kapag hindi kami sumunod sa kanya, balak pa niyang lapastanganin ang puntod ng mga magulang mo. Paano naman namin hahayaan na saktan niya ang mga magulang mo? Lahat ng mga sinasabi niyo, pinaniniwalaan niyo ba ang sarili niyo? Nasa ganitong sitwasyon na tayo, ngunit nanunumbat pa rin kayo. Nakalimutan niyo na ba kung paano niyo unti-unting sinira ang buhay ko? Ruan, hindi rin naging madali kay Tiyay nitong mga nakaraang taon. Kung ang mga magulang mo ay nandito pa, paniguradong hindi nila gustong makita na ang buong pamilya natin ay nagkakagulo, hindi ba? Anak, makinig ka, patawarin mo na si Tiyay kahit isang beses lang. Tumahimik ka, wala kang karapatang banggitin ang mga magulang ko. Wala na kayong ginawa kundi gamitin sila para takutin ako. Bukod sa pagsira sa mga alaala nila, pati ang sarili kong anak ay balak niyo pang tapusin. Sa pagitan nating lahat, puot lang ang naririto. Wala nang pagkakaisa. Layas. Sa pagitan nating dalawa, galit lang ang mayroon tayo at hindi pagmamahal. Layas. Ngayon din maglaho na kayo sa harap ko. Wala akong pamilyang tulad nyo. Sa buhay na ito, sa susunod na buhay, o kahit kailanman, hindi ko na kailanman gustong makita ang inyong nakaririmarim na mga mukha. Layas. Ruan, nagmali kami. Nagmali po kami. Nagmamakaawa ako. Kayong dalawa ay iligal na pumasok sa tirahan ng iba at nanakit pa. Bukod pa roon, ang inyong mga utang sa sugal at iligal na pautang ay napakalaking halaga. Hindi nyo na iyan mababayaran, sapat na para mabulok kayong sa kulungan. Ruan,
Patawarin mo na kami. Ruan. Nagmamakaawa kami sa'yo. Iligtas mo kami. Parang awa mo na po. Miss Lynn Manny, pinaghihinalaan ka sa salang panloloko sa pautang Bakit? at salang paninirang puri at matibay ang ebidensya. Sumama ka sa amin sa istasyon. Dalhin na siya. Bakit? Paano? Huwag. Ruan. Huwag. Ayoko. Huwag niyo namang gawin ito. Ruan. Ruan. Napakasakit. Anong nangyari? Ang sakit ng tiyan ko. Tumawag kayo ng doktor. Dalhin niyo rito lahat ng pinakamahusay na mga doktor para sa panganganak. Bilis. Ruan. Gising ka na ba? Ruan. Talagang swerte ka sa pamilya namin. Nang marinig ni Lolo ang iyak ng apo sa tuhod, iminulat na niya ang mga mata niya kanina. Sadyang sunod-sunod na swerte ito. Inilipat ko na ang 50% shares ng Pamilya Gu sa ilalim ng pangalan mo, pati na rin. Ay, President Gu. Masyadong marami iyan. Hindi mo naman kailangang maging ganito kabait sa akin. Ang pagiging mabuti sa asawa ko, hindi ba't natural lang iyon? Tama siya. Magkakapamilya na tayo. Sa susunod, huwag ka nang mahiya sa amin. At saka, mula ngayon huwag mo na akong tatawaging President Gu. Ano na dapat? Tawagin mo siyang hubby. Hubby. Wala akong naririnig. Hubby. Ang nakakabit sa iyong puso, hindi isang gayuma, kundi ang isang matapat na damdaming dumaan sa matinding pagsubok, ngunit lalong nagniningning habang nahihirapan. Sapat na itong magbigay ng init sa habang buhay, at magbigay ng liwanag sa wagas nating pag-ibig. Mula rito, iisa na ang ating mga puso, magkasama hanggang sa pagtanda.